Kumusta mga kababayan? Welcome back sa ating vlog. For today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga katanungan ng ating mga kababayan na nasa Pilipinas na gustong mag-apply ng trabaho dito sa Poland. Pero bago ang lahat, dun sa mga bago pa lang sa ating vlog, ay huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe or mag-follow sa ating Facebook account. Pa-like and share na rin and pa-hit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na video. At kung meron kayong mga katanungan ay i-comment nyo lang sa ibaba ng video na ito at sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya. At ang isa sa mga katanungan ng ating mga kababayan na nasa Pilipinas ay kung saan at paano nga ba sila mag-a-apply. Ang mapapayo ko lang sa ating mga kababayan na huwag basta-basta magtitiwala sa mga nangangako na tutulungan kayo na makarating dito sa Poland, na makapagtrabaho sa Poland. Kasi sa panahon ngayon, marami nang scammer. So mas mabuti na sumunod tayo sa tamang proseso at sundin natin yung mga requirements or yung mga qualifications na hinihingi or yung tamang proseso na kailangan sa pag-a-apply papunta rito. And isa sa mga paraan na nakikita ko na safe tayo ay sa DMW. Ang ibig po sabihin ng DMW is Department of Migrant Workers. Ang Department of Migrant Workers ay doon nyo po makikita ang mga legitimate agency. It's either po bisitahin nyo ng personal yung kanilang opisina or either i-search nyo po sa website. Bali, doon po sa DMW ay makikita nyo nga yung mga listahan ng mga legitimate na agency at yung mga job offer nila. Like for example, pag sinearch nyo doon kung anong country po nyo gustong pumunta, like sa Poland, so i-search nyo lang doon, then lalabas na yung mga lista ng mga agency na may job offer papuntang Poland. And then doon po, masasabi nating safe tayo mag-apply sa mga agency na yon. Kasi yun po talaga yung mga sumusunod sa mga patakaran ng ating gobyerno. Kaya sa ganung paraan, medyo kampante tayo. Pero kahit ganun pa man na nandun sila sa listahan ng mga legit na agency, time to time, i-check nyo pa rin po yung kanilang yung license kasi minsan na-expire din po yun. So, check natin at saka yung mga record ng yung update ng DMW. Kasi may mga time na kahit legit agency yan, nandun sa listahan nila, pag nag-update, so yun, meron palang kaso. Kaya time to time, check na lang po natin, no? Pagdating naman doon sa qualifications at saka requirements na kailangan nyo, minsan makikita nyo yun doon sa DMW. Doon sa job offer, merong nakalagay doon na qualifications. Siguro sa requirements is pwede naman kayo magtanong-tanong sa mga agency. Kung halimbawa binisita nyo ng personal yung office ng agency na yon na nakita nyo sa DMW, then saka doon kayo magtanong, hingin nyo yung mga requirements. Pwede nyo rin naman siguro i-chat through mga social media account nila, ganyan, chat nyo. Pero yun nga, huwag kayo basta-basta magtitiwala, no? Mas maganda pa rin na puntahan nyo ng personal yung mga opisina. Huwag through online yung transaction. Pero kung magtatanong lang naman kayo about sa mga requirements, so okay lang yan. Dito sa Poland, actually kapag yung mga ordinary worker lang naman, yung ordinary work lang naman yung pag-a-applyan nyo, like sa mga warehouse, sa factory worker, ganyan. So, hindi naman sila nangangailangan ng mga qualification na kailangan college graduate or kailangan na may 2 years experience ka sa trabaho, sa the same na related work. So, hindi naman sila ganun dito. Sa katunayan nga dito, napakaluwag masyado, no? Kasi kung halimbawa lilipat ka ng ibang company, halimbawa galing ka sa factory, then pupunta ka sa warehouse, then totally wala ka talagang experience. Kumbaga, hindi mo alam yung trabaho doon. Hindi problema yung ganun kasi tatanggapin ka talaga nila. Basta lang,
kailangan physically fit ka, syempre. At kahit pa paano, mas maganda kung nakakapagsalita kayo ng English, no? Nakakapag-English tayo kasi yun yung kumbaga pangkalahatan, yung doon tayo magkakaintindihan lahat. And then, siguro, pagdating sa mga documents, syempre, unang-una na doon yung passport at saka yung yun nga, kung nasa Pinas kayo at mag-apply yung passport, no? Then, mga supporting documents like yung NBI, yung ating birth certificate, at saka yung ating diploma sa school. Kung college grad kayo, mas maganda. Pero kung hindi naman, high school grad diploma, okay na rin yun. Pero may mga pagkakataon na sa Pinas, yung mga undergrad ng high school, hindi sila tinatanggap sa pag-a-apply ng trabaho sa abroad. So, siguro mas maganda kung kumuha na lang muna kayo ng mga vocational course as alternative. So, parang sa tingin ko, makakatulong ng malaki sa inyo yun, yung mga vocational course. Like sa TESDA, yung mga ganyan. At para po sa karagdagang impormasyon about sa mga requirements at mga documents na kakailanganin natin, so pwede nyo rin pong panoorin yung isa kong video. Yung video na yun is ginawa ko, parang dedicated yung video na yun para sa mga kababayan nating nasa Middle East. Then, yung mga requirements, yung mga documents doon, so may konting pagkakaiba lang, pero mostly halos parehas lang din naman yung mga requirements or documents na kailangan sa Poland Embassy. So, doon po magkakaroon kayo ng mas maraming idea about sa mga dapat nyong paghandaan, dapat nyong i-prepare ng mga documents. Ito pa pala guys, yung mga nagtatanong about sa direct application na yan, wag po tayo basta-basta maniniwala sa mga nagsasabi na direct application kayo, ganito, ganyan. Kasi ang totoo po niyan, wala po tayong ibang choice kapag nandiyan kayo sa Pilipinas, mag-apply papuntang Poland, wala po kayong choice kundi mag-undergo sa agency. Pagdating nyo kasi sa interview sa Poland Embassy, kukunin yung mga documents nyo. And then, isa doon sa mga documents nyo is galing sa inyong agency. Then, pag nalaman na hindi napeke yung documents nyo na yun, so, automatic, marerefuse agad kayo. And then, masaklap doon, wala nang second chance. At para sa karagdagang impormasyon, panoorin nyo na lang yung isa kong video na about sa mga requirements at saka kasama na rin doon yung placement fee para mas ma-explain sa inyo ng mas malinaw at maintindihan nyo kung ano yung mga pagkakagastusan nyo. Muli po, paalala lang na huwag po tayo basta-basta magtitiwala sa mga agency, sa mga agent, yung mga nakakausap natin sa mga online na ganyan. Mas mainam po bisitahin natin ang personal yung mga pagkakatiwalaan nating agency at doon magtanong tayo ng tamang proseso ng pag-a-apply papuntang Poland. At para po sa may mga katanungan, nasa description box lang po ang aking WhatsApp number, so pwede nyo po akong direktang i-message. Siya nga pala, may ginawa akong tutorial video about sa DMW para mag-guide kayo. And meron din akong ginawang video para ma-check nyo yung mga legitimate agency at company dito sa Poland. So, paki-check na lang po, panoorin nyo yung mga video na yon para mag-guide kayo. Yun lang po at sana ay nakatulong sa inyo itong video na to. At hanggang dito na lang muna itong video natin kasi medyo mahaba-haba na rin to. Kung may mga comment pa kayo is comment nyo lang sa ibaba at gagawa natin ng content yan sa mga susunod nating video. At kung nagustuhan nyo itong video, pa-like and share na rin po. At sa mga bago pa lang sa ating vlog, pa-subscribe na rin po or pa-follow sa ating Facebook account. At maraming salamat sa panunood. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang video.